ano, pero prinoclaim ka eh. Ng 18 Congress, hindi ng 19 Congress. 'Di ba? So prinoclaim ka, ang tao natuwa dahil nahalal ka, pero itong 18 months to 19 months, walang dapat ipagmalaki. Dahil nagbago ba ang buhay ng tao? Kasi kung hindi ito at magkakagulo tayo, siguro isipin nyo yung mga taong bumoto sa'yo na hanggang ngayon naniniwala pa sa'yo. Marami nang hindi naniniwala. Mahirap mo yung tanggalin sa equation. Oo, ang balita ko nung in-announce nung Monday ni Vice President, abay nagkakaguluhan ang political establishment. Lahat nag-meeting. Ano ba itong ibig sabihin? Bakit ganito? Yan ang sinasabi nila. Wala na ang Duterte. Spent force na yan. Alam mo, tumahimik nga lang si PRRD. Nagkakagulo sila. Thank you very much. Mukhang nag-iiba ang ihip ng hangin kasi yung unang ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. as relayed by the Senate President, Senator Mig Zubiri, and sabi niya kasama doon sina Senator Loren Legarda, Senator Angara, and then sa kabila naman si Speaker Martin Romualdez, at saka ganun din si Congressman Sandro Marcos, and then si Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. At sabi doon Senate President Zubiri sa kanyang ulat sa mamamayan na hindi gustong ipagpapatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang People's Initiative sapagkat ito daw ay divisive at nagbubunga ng mga bangayan sa iba't ibang sektor ng lipunan at mukhang naiintriga pa ang ganitong proseso. But iba po ang ihip ng hangin sa galaw po ngayon nang nagkakaroon seemingly ng very strong opposing position ang Senate at ang lower house sa pagkakataon na itinutulak pa rin ang People's Initiative in spite of that revelation of the so-called dialogue meeting. Ano po ang inyong pagtingin dito bilang isang political analyst ng ating bayan, Ma'am Malotikia? Eric, una ako'y natutuwa na may nagsasalita na ngayon. Hindi katulad na noong Disyembre, towards the end of December, mukhang walang gustong magsabing sila ang author nitong People's Initiative ng PI, no? Pero makikita natin like a thief in the night. Mabilis na gumulong, mabilis na pumirma, may mga nag-submit kaagad sa COMELEC. So, yung sinasabing timeline, nasusundan, no? At may nagsabi na nga na it is a foregone conclusion. Paano magiging foregone conclusion yon? Two chambers tayo. Yung isang chamber na nahalal ng nationwide, no? Ay kailangan magsalita at ako'y natutuwa na si Senator Bato, si Senator Joel Villanueva, that was a very impassioned retort to Senator Bato, nagsalita at natutuwa ako na 24 senators signed. So, hindi lang yung majority, kabuuan ng Senado. So, kung titingnan mo, lahat ang senador may mandatong nasyonal. Ang House of Representatives, katulad ni Speaker, paulit-ulit ako, ang mandato niya 180,000 sa isang distrito pa. Tama. Kaya lang siya speaker by the power of the plenary. Pero ang responsibilidad niya, hindi sa taong bayan. Ang responsibilidad niya sa mga congressman. Kasi plenaryo eh. Ang responsibilidad niya sa constituent niya, 180. Siguro madali niya makukuha yon. Pero again, tingnan natin yung nangyayari sa media. Una, dininay. Wala silang kinalaman, walang perang lumalabas. Pangalawa, sinabi it's a foregone conclusion. Makikita naman natin na nagsalita siya during the economic briefing na ang sinabi niya ang susunod ay ang pag-amenda ng Constitution. Pero nagtataka ako, bakit kinukubli? Yan ba ay katduwagan? O talagang huwad? Ang nangyayari kasi kung proud ka, ako ay for the revision of the Constitution. Kaya ako nalulungkot dahil ilang taon na namin tinatrabaho yan sa People's Draft, hindi kami umuusod.
Pero nagulat kami, ginamit ang People's Initiative. Ano ba ang People's Initiative? Yan ay galing sa baba. Yan ay taong bayan. Yan ay lakas ng pinanggalingan ng kapangyarihan yung mga politiko, ang tao. So, para mo gamitin yon sa isang tanong na tungkol sa voting jointly, ano bang koneksyon yan sa pagkain, sa kumakalam na sikmura? Tama. Anong koneksyon yan sa pilihin? Anong connection yan sa mataas na singil sa tubig at elektrisidad? Alam mo, itong mga ito, kayang solusyonan ng gobyerno eh. Nakita natin nung nakaraang gobyerno, ang kailangan ng tao, sinusolbahan. Head on. Ito, parang, basta busy kami sa politika. Basta busy kami sa pagre-restructure ng ating saligang batas. Alam mo, ang nakakalungkot ka, Eric Dan, naglabasan na yung EDSA Puwera at EDSA Yun. Puwersa. Babalik ba tayo dun sa naratibo na ikaw ay dilaw at ako ay hindi dilaw? Tama. Napaka-divisive na noong 2022 at akala ko dahil napakalaki ng mandato, gagamitin yon para sa bayan, hindi para sa politiko. Ma-extend ang term, nakakalungkot yung mga scenarios na lumalabas eh. Pero walang nagsasalita sa atin. At ngayong Enero, ako'y natutuwa dahil ang Senado nagpakatotoo sa kanilang mandato. They have to speak up. Kasi alam mo, ang isa pa natin, ito alam nyo, nag-cover kayo ng Kongreso, kayong dalawa nakatulan ng Kongresong maling-mali. Diba? Hindi gumagalaw ang isang panukalang batas kung hindi ine-endorso ng Pangulo. Galing yan. Clear. Saan ba ang pinagmula ng kapangyarihan ni Speaker Martin Romualdez? Hindi ba sa Pangulo? Attorney, Ako, dinadaloy ko yung tanong, Mr. President, ikaw ba ay para dito? Yeah, very Kasi clear. kung hindi siya para dyan, tinigil na eh. Yeah. Hindi tumitigil. Ma'am, Yeah, may tanong muna sa Professor. iyo si Yeah. Ma'am Lorraine. Pasa ko muna sa Professor, kanila. having worked with the Office of the President, no, ito rin yung katulad ng sinasabi mo, pareho tayo ng iniisip. No, at the end of all of this, ang nakikita ko, it's the President. It's really the President behind all of this, no? And hindi niya inaamin, no? Hindi niya inaamin, nagtatago siya, patago-tago, 'di ba? Pero let's just even give him the benefit of the doubt. Kunyari hindi niya alam, but I'm sorry, the buck stops with you. Yeah. 'Di ba? You're the President, no? At the end of the day. So, anyway, to continue, my question that I really want for you to comment on, kasi having lived through the martial law times, no, nare-revisit yung mga sugat, no, yung mga sugat na naranasan natin dahil sa pagmamalabis during the martial law times of the first President Marcos. So in my mind right now, it's really the President Bongbong Marcos, who is behind this initiative. I mean, you would be insulting my intelligence if you say that you have nothing to do with it, and yet you're not taking a very clear stand, and your very own cousin is not obeying you, di ba? You're the president. The way I've seen it, the way I've experienced it, when you're the president, you're the president. The only difference is that I can see President Duterte will stay there and sasabihin niya kung anong pinaninindigan niya. So anyway, my question here is that I don't know if I'm being retraumatized, no? But hindi nawawala, and I think that even other Filipinos, no, yung sa collective consciousness natin, yung sugat na ginawa ng Ferdinand Marcos Sr., where he perpetuated himself in power. And I cannot help but think that this People's Initiative is another way for Bongbong Marcos, another Marcos, to perpetuate himself in power. What do you think? Well, alam mo, Lorraine, ang diferensya nung matandang Marcos, si Ferdinand Edralin, constitutional dictatorship. Ginamit niya yung batas na pang-cover to legitimize his actuations. Yeah. Diba? Nagkaroon tayo ng 1973 Constitutional Convention. Oo, hindi natapos yun. Pero nagkaroon ng, I think, botohan. Yeah. At lumabas na nanalo yung, pero hindi lang pinagpatuloy dahil nasarhan ang Kongreso. So yung ginawa ng tatay
lahat legitimize niya to the issuance of Proclamation 1081, etc., etc. Pero yung declare siya ng martial law, ito walang state of martial law eh. Pero ang media binubusalan. Yeah. Ang media suspended indefinitely. Basta hindi mo kakampi, nakikita natin yan sa social media, hindi mo kakampi, gagawin kanila ng paraan para magag. No, ang kagandahan lamang may social media tayo, so you can, readily mirror and replicate whatever initiatives you have been doing. Pero ito, hindi mo alam kasi kung sinong si Apo matapang, si Ferdinand Edralin. Matapang, humarap siya, sinasabi niya, at ikaw bilang na-involved sa presidential communication, ang presidential communication definitive. Pag nagsabi, yun na. Walang if, walang buts, walang however. Pero pag pinag-aralan mo, paano ang presidential communication ng panahon ng tatay at ngayon, makikita mo yung tatay definite sa mga plans niya. Period. Ito, makikita mo, however, if they come in their personal capacity, sa ICC yan, ibang-iba. However, if it involves economic provisions, ibang-iba. Yeah. So, parang pagkasabi niya nung isa, ninenegate niya yung isa. Kaya nagkakaguluhan sa ano ba talaga ang gusto ni Presidente. Makikita natin, di pa ang SONA ang direksyon ng bayan. Ang SONA na nangyayari every year, every July. Wala naman sinabing constitutional change. Pag rinibisita mo yung SONA ni Pangulong Duterte, yung una niyang SONA, may sinabi siya tungkol sa constitutional change doon. Parliament, federal, pero kailangan matimingan nyo. May direction siya doon. So kung sino nagplaplano, nakalagay doon. Ito yung direction natin. Dito, abay, 2 SONA na tayo. Wala naman tayo napapakinggan sa constitutional change. At sinabi nga niya nung kampanya, hindi yan ang mahalaga, hindi yan ang number 1. So hindi ko maintindihan between May 2022 and today, what transpired that changed the environment where we evolve and now push for hindi nga maklarado kung amendment or revision. Bakit? Kasi kung babalik tayo dun sa People's Initiative, abay, ang tinanong lamang ang manner of voting. Tama. Yung mahalaga kay Juan de la Cruz, hindi ba yung manner of voting kayong dalawa bicameral? Kung dalawa mag-usap. At kung hindi magkasundo, yun nga ang hamon ko. Since the previous administration, file a case before the Supreme Court and ask for an interpretation of that provision. Yun lang ang paraan yan. Kasi kahit lumusot itong People's Initiative, questionin yan. Exactly. Tapos parang nangyayari, pag napasa yung People's Initiative, magkakaroon sila ng listahan ng mga amendment or revision, hindi lingkrarado. Tapos yun na ang pagputohan. Abay, sandali lamang. Hindi ba kasama ang taong bayan sa debate? Sa mga mahahalagang provision? Ang aming role ba ay dun lamang sa voting jointly? At klarado ang 3/4 na voting jointly, wala na ang Senado. So, itong administrasyon na ito, binangga ang Vice President. Itong administrasyon na ito, binangga ang Senado. Ilang pang institusyon ng ating bansa ang babanggain nyo para matuloy ang nais nyo na hindi nyo naman sinasabi sa taong bayan. Ano ba talaga ang nais nyo? Ang nais nyo ba ay magstay indefinitely? Ang nais nyo ba ay para si Speaker maging Prime Minister? I mean, ilatag nyo na maintindihan ng tao ano ba talaga ang gusto ninyo. Professor, so, do you kind of feel, pag nakikinig kasi ako sa iyo ngayon, no, ang nasa isip ko at nararamdaman ko, parang there's something that's being foisted on the Filipino people. Panloloko, di ba? Na panloloko at saka yung walang respeto, no, na minamaniobra tayo ng ganon at mababa ang tingin sa Pilipino. No? So, yung nakikita ko ngayon ay parang ganon. Yun lang yung nakikita ko. Parang kumbaga parang budol part 2. Parang niloloko tayo dito. Yung waffling na ganyan, like what you said very clearly, no? Yeah, does the speaker want to be prime minister? Then say so. Do you want to extend your term past 6 years?
then say so and let the Filipino decide. Respect us and say so, 'di ba? Huwag yung paikot-ikot na Alam mo, ganyan. Yes. Oo, Lorraine, alam mo yung dun sa extension of term, ano ang pagbabasihan ng tao? 18 months? Yeah. Ay ba, ako ang boboto. Ay, hindi ako pabor ng extension of term ni President Marcos Jr. Bakit? Sa 18 months, ano pa ipinakita niya? Di ba? Nabubuo na nga yung salitang budol eh. Yeah. Apay, sandali Yeah. na ako. Panluloko sa Pilipino. Oo, parang binababoy na tayo. Yeah. Hindi naman sa pag-aano, no? Pero, Mr. Marcos, yung mandato ng tao, tandaan mo. Yeah. Whether, di ba, may issue na nandaya o ano, pero, prinoclaim ka eh. Ng 18 Congress, hindi ng 19 Congress. Di ba? So, prinoclaim ka, ang tao natuwa dahil nahalal ka, pero itong 18 months to 19 months, walang dapat ipagmalaki. Dahil nagbago ba ang buhay ng tao? Professor, Oo, Professor. Ma'am, sinitang pala si Ma'am okay. Malo. Yeah. Nang bumaba si Pangulong Duterte sa kanyang kapangyarihan bilang presidente, ang ating kalagayan, ang bigas was only 38 pesos, ang pinakamataas, hanggang 40 pesos. Ngayon, 60 pesos in a matter of 18 months. Ang produktong petrolyo ay tuloy-tuloy na sumirit hanggang 12 pesos ang inakyat nito. Ang cost of living ng Pilipinas ay napakataas ng mga food products. At ang lalo pang nagpalala, imbis na asikasuhin ito, ay lumala ang paggamit ng kapangyarihan para busalan, supilin ang mga basic institutions kagaya po ng nangyayari ngayon sa SMNI dahil nagtanong tayo sa transparency of funds and transparency of exercise of power and access to public funds. Ngayon, dugtungan kong tanong ni Ma'am Lorraine sa iyo bago ko ipasa kay Brother Franco. Are you seeing the pattern that indeed itong People's Initiative at ang mga maniobra para gamitin ang charter change ay for the purpose talaga na i-concentrate at posibleng magkaroon ng konsentrasyon ng poder sa ilang bloke lamang ng political forces na ngayon ay nasa panig ng nakaupong presidente. Do you see the pattern towards that? Also, Erica, Professor, this is the first time ever that I can remember, apart from the senior, no, Marcos Senior, where people like us in media were illegally and arbitrarily detained for doing our jobs. Exactly. Our constitutionally right, not to our constitutional right to free press and the free expression. Dito, na we were illegally and arbitrarily detained. No, very chilling yung effect. And now SMNI, like what Eric said, so Indefinitely suspended. yeah, indefinite suspension. In So, spite na may yeah. prangkisa siya. Yeah, yes. Grabe. Okay. Siguro, alam mo ka, Eric, Lorraine, ang kailangan nating itanong sa kanila, ano bang kinagagalit nyo? Anong kinagagalit nyo kay Vice Presidente? Yeah, Anong kinagagalit nyo sa SMNI? Anong kinagagalit nyo sa taong bayan na gagamitin nyo kami bilang bihikulo ng inyong personal aggrandizement na tumigil sa posisyon? Alam po nyo, mamahalin kayo ng taong bayan kung kayo ay magtatrabaho, kung kayo ay magbabago ang cost of living. Alam mo, maganda yung punto na sinabi ni Eric eh. Kasi oo, tumataas ang GDP. Oo, tayo ang mataas sa ASEAN, no? Pero ano ang cost of living? Ang cost of living natin tumataas. Kahit tingnan nyo ang datos ng BSP, ng Bangko Sentral. Tama. Ang Bangko Sentral sinasabi, this is alarming. Kahit tingnan mo ang datos ng hunger, ng poverty, bakit tumataas ang GDP pero hindi nararamdaman? Exactly. Hindi ba yan may problema? So, ang akin, tax collection ngayon, itong buwan na ito, no? So, lahat nagbabayad ng tax. Ang mga negosyante, nagbabayad ng tax. Ang mga Pilipinong kumikita, nagbabayad ng tax. Bakit ganun-ganun na lamang ang paggastos nyo sa pera namin? Exactly. Ayos. Very, very straightforward. Ang parte ng ating demokrasya, yung taxation without representation, Isa pa may yan. representative. Bakit hindi nyo pinag-uusapan sa mababang kapulungan? Ang daming butas ng GAA
ng 2023, ng 2024. Pero ang prioridad sa Ligang Batas, napakahirap niyan. Kahit, alam mo, nagkakasundo nga ang mga survey firms eh. Ang constitutional amendment is not the priority. It's not one of the top 3 issues of this country. Yes. Why can you not listen to all these survey firms? The survey firms are feedback channels Tama. for you to understand. Naiintindihan nyo nga kung lumalamang kayo eh sa politika. Naiintindihan nyo kung ang approval at trust ratings nyo mababa. Ba't hindi nyo maintindihan ano ang pahayag ng taong bayan para sa inyo? Exactly. Di ba ekonomiya? Correct. Tama. Yes. Frank, I'll take it give you away. I'll give you an answer, Professor, that I see. They don't care. Yes. They're indifferent to the people. Yan. Oo, alam mo, yan Lorraine nakakalungkot. Yeah. Kasi yung sakit, parang sinasagasaan ka eh. Yeah. At pag nagsalita ka, busalan. Pag nagsalita ka, i-take down. Take down. Pag nagsalita ka, gawan mo ng kaso. Yeah. Yun ba ang demokrasya? Correct. Di ba? 31 million, 32 million, that's huge. Yes, Prof. Prof, gusto ko rin Great, Frank. kung yung pagkakataon na ito dahil alam po natin kung gaano kahalaga ang State of the Nation Address. Yung kanyang mga pinapahayag dito, yung direksyon po ba ng kanyang mga ipinahayag sa SONA ay kanya po bang nasusunod? Bagay po na inyo nabanggit kanina lamang, yung isa lang po dito, ang PI, ay hindi naman po ito inaasahan ng taong bayan at wala rin po sa kanyang binitawang salita. Ano po masabi nyo dito sa direksyon po ng kanyang mga binibitawan sa SONA at yung mga nangyayari po sa ating bansa? Okay, magandang tanong yan kasi sinagot yan ni Speaker. Ang sabi ni Speaker, tapos na natin ang legislative agenda natin, napasa na natin ang kung baga 10, 8 ang napasa kaagad. Alam mo, tapos meron na tayong panahon para pag-usapan ang People's Initiative. So ang tanong ko, magmula ngayon hanggang sa 3rd SONA ng Pangulo, na malapit na ang election year niya kasi October yung filing. Ang gagawin na lang natin constitutional change. Alam mo, ang problema dito sa 19 Congress, lalo na sa House, ay parang lahat ng legislation railroad. Alam mo, ang legislative body, deliberative yan. Deliberative. Ano ba ang deliberative? Matagal pinag-uusapan kasi may mga vested rights. Sa House of Representatives, ang economic power dyan matindi. So lahat yan tinitingnan. O masasagaan saan ba tayo? Hindi tinitingnan ang taong bayan. 'Di ba? Kaya ang aking call, sandali lang, siguro malapit naman na ang Ash Wednesday. Maghunos dili muna kayo, mag-isip-isip, ito ba talaga ang gusto natin? Kasi kung hindi ito at magkakagulo tayo, siguro isipin nyo yung mga taong bumoto sa'yo na hanggang ngayon naniniwala pa sa'yo. Marami nang hindi naniniwala. Based dun sa aming resulta, ang pro-administration kumakaunti, pumupunta sa undecided. Hindi pa lumilipat sa opposition. Dahil opposition hindi pa defined. Pero gusto mo ba yun, yung base mo? Unti-unting nawawalaan? Kaya ako, lungkot na lungkot ako kasi akala ko sa ating kasaysayan, ngayon lang tayo nakakuha ng mandatong ganyang kalaki, magbabago ang Pilipinas. Hindi pala, bumalik tayo dun sa inaayawan natin bago si Pangulong Duterte. Yung concentration ng economic power sa iilan at ang political power sa iilan. Ay, mas lalong nakapunta sa kanila. Nung dumating si Presidente Duterte, ako ang against. Kasi sabi ko, ano ba yung hinalal na yan? Nagmumura, walang pakundangan. First 3 years of that president, I was grudgingly. Nung nakita ko yung reform sa frontline, sabi ko, iba ito. Galing. Ito may punto, ito may malasakit. Ito ang una niyang tinaya ng ang kanyang administration sa taong bayan, ma-improve ang serbisyong pamahalaan. So, ang akin, ang sabi ko noon, siguro babalik tayo dun sa magaling magsalita, marunong magsuot ng barong, di ba? Yung the representation of what we traditionally wanted a president. But these days, when you do a focus group discussion,
ang unang lumalabas, ang pangalan na Duterte. Nawawalan sila ng taong lumalaban sa kanila. Correct. Yun ang hinahanap. When you hear that after 6 years, you will always wonder, my God, he only had 16.5 million and this guy got 31 million. Correct. And he cannot realize the impact of such a political capital. Correct. He is Are you going saying, to- Professor Malotequia, that the president right now is obviously and apparently losing the political capital to unite the country, and dahil dyan, napupunta siya doon sa mga hindi nararapat na direksyon ng pamamahala na inaasahan sa kanyang pagbibigay ng mandato ng 31 million. Are you going to that direction? Yes, Eric. Kasi who's really in control of the reins of government? Isa yan. Do you feel the president? I don't. I feel Mr. Romualdez. When you talk about PCSO, I feel the First Lady. True. So do you feel the president No. ruling this country seriously? Yes. So ang akin, sandali lang. Hindi naman kayo nahalal. Ang nahalal namin, ang nahalal ng majority si BBM. Asan si BBM? Ayun. Kasi Yes. kung si BBM lang ang sa tingin ko, kung siya ang masusunod, diretso lang. Ito ang plano natin. Checklist, check. Pag bumalik ka dun sa SONA, anong na-check? Oo, yung mga legislation, pero nai-implement ba? Yung sinasabi nilang economic provision, sandali lang. Nung panahon ni Duterte, merong amendment of the retail, amendment of the investment law, Code. passage of the public service, 3 na para ng amendment sa saligang batas. Ini-implement nyo. Itong administration na to, merong PPP law. Iniba nila ang public-private partnership. Ini-implement nyo. Bakit hindi natin nararamdaman ang ini-implement yun? Alam mo kung bakit Nagkaroon tayo ng lull sa internet connection, Yes, Brother Eric. Franco. Pero napakaganda Oo, ng- pero napakaganda ng binanggit ni Mama Lu. Yeah. Sinasayang ng Pangulo ng Bansa ang napakataas na political capital and trust of the people that was given to him as a mandate noong 2022 elections because may dinudugtong siya bilang political analyst. Ang powers of the president are not truly exercised now, seemingly it appears, only by him, but it is shared by people or more powerful than him. At may tinumbok siya kanina, yung iskandalo sa PCSO na parang sindikato ang pagpapatakbo at ginagamit na huthutan ng pondo at ginuguyo sa sugal ang taong bayan, ay mukhang binanggit ni Professor Malotequia, ang asawa ng presidente, lumalabas ang kanyang involvement sa sindikato na ito na online loto. Ganon din ang pinsan, ang Speaker of the House. At nakikita natin, ang didma-didmahan na postura ng presidente hindi nakakatulong dito sa pagtitiwala ng taong bayan if indeed he is still the one in control of the government. Short of saying na ang tanong ngayon ng taong bayan, batay sa talakayan with Professor Malotequia, is the president still competent and fit to govern? Or are there people or interest group operating behind him, running the affairs of the government? Mama Lu, pasensya ka na, we don't want to put words to your mouth. Gusto namin itanong ito sa iyo. Is the president still competent enough and fit to govern for the next years na mga tatlong taon kalahati pa ang kanyang termino, pero nakikita na ng taong bayan na ang interest of power play ang nagpapatakbo ng kanyang pamahalaan, and there is instability on the competence and trust on the president on how to govern properly on the basis of the mandate and on the direction of good governance. What is your take on that? Wala. Yes. narinig niyo ako? Yes, Sige ma'am, go ahead Go ahead. please. There was a lull. Well, kung sa tanong mo, Eric, no, I would like to believe, kasi alam mo, ang prinsipyo dito yung second chances eh. Very rare sa politika ang mabigyan ang isang politiko ng second chance. True. Lalo na sa sitwasyon na nangyari sa kanila na naalis sila. Hello? Yeah, go ahead yes, ma'am. I'm here. Narinig po We're kayo listening. namin ma'am. At Yeah. ng ating mga manonood. Yeah. So sa akin, hindi stable ang pamamahala. Very erratic. Very okay? erratic.
very erratic, at saka kung titingnan mo on an issue to issue, makikita naman nyo yan. Pwede kayong mag-content analysis. Issue, anong pronouncement, ano nangyari. Ang akin, hindi pa naman huli. Pero sa tingin ko, may ilang interest na nakapaligid sa kanya na ang sense ko, hindi siya inaalaw o tinutulungan siya at ini-interpret ang gusto niya. Hindi ho kayo ang nahalal. Ang nahalal ho si Pangulong Marcos. Hindi ko alam kung anong magiging solusyon ng mga nakapaligid sa kanya. Ang perfect example niyan, yung pronouncement niya nung nanalo yung sa Taiwan. Iisipin mo, Grabe yun. ulo ba yan? Si Lorraine, alam mo yung sistema ng communications, Yeah, di ba? yes, Alam mo Very yung shocking. getting na nangyayari. Hindi basta-basta ang Pangulo magsasabi. Yeah. Ngayon, tweet, an official pronouncement. Yun nga hindi ko maintindihan. Hindi ba dapat ang official pronouncement isasabihin mo muna? At ang mga channel sa social media, cascading and amplifying. Yes. Di ba? Yun ang communication. You go to the to the podium, and say it. Yes. That is official. And then, what is tweeted, what is in the Facebook, those are channels of communication. When your channel of communication becomes the principal mouthpiece, there is definitely something wrong Problema talaga. in presidential communication. Klaro. Professor. Another Yeah. example, Yes. yung sa January 28, abay, nakakuha ako ng what do you call this, memo from one department saying everyone should be there. Yeah. Meron pang order na kuha ng picture, ipost sa sarili-sarili. Is this Yeah. governance? Yeah. I mean, I pity the day when governance is all social media. Yes. Oo nga. Oh, Sa Facebook may ng order doon, you governance. wear white. Oh, you wear white, you take picture, you post the picture in the official department Facebook, in your individual Facebook. Seriously. And These they're are all forcing propaganda. it. No, they're forcing it. No, it's not voluntary. No. Sa Yes. 28, Kaya- mandatory. Alam mo, ang napakagaling na propagandist si Sendanya. Pero kung buhay yon, siguro, medyo nagkuhan yun, nagreklamo, hoy, hindi ganyan ang paggawa ng, I mean, too much. I mean, either you have greenhorns there who are allowed free reign on how to operate presidential communication, or they don't just care. Katulad na sinabi kanina. Go ahead, I'm president. Do what you think is good for you. Yeah, or yes. both. No? Or both. Pang emperador na tipo Yeah. ng pamamahala yan. Yeah. Frank? Prof, gusto ko lang po ng pagkakataon na ito at alam naman po natin na nakaraan ay nagpahayag po ang ating Vice Presidente ng kanyang pagtakbo. Diba? Sa this coming 2025. Pero nilinaw niya rin po kahapon, I think that was yesterday, na together with kasama niya si Mayor Joy Belmonte, kung saan namamahagi sila ng mga pagkain. Bagong programa po ng DepEd sa mga kabataan, sa mga estudyante. Isa sa kanya binahagi dito is, kumbaga, nakadepende to. Yung kanyang binitawang salita sa Davao City, nakadepende to kung paano uunawain ng ating mga kababayan yung kanyang mga naging salita, pero hindi daw po siya nagbaback out sa kanyang pahayag. Prof, pwede niyo po bang mas bigyan din at linaw? Kasi kami, napapasin, nakaraan, sabi niyo po, posibleng nangyayari sa nagkakagulo, nagkaroon ng political establishment. Kung di ako nagkakamali, sa naging pahayag ng ating Vice Presidente. Maaari niyo po bang paliwanag dito, Prof? Well, alam mo, Franco, ang bago dun sa sinabi niya nung Wednesday, hindi siya magre-resign. So, kung hindi siya magre-resign, still, pwede yung senador, congressman, mayor. Kasi magre-resign siya kung presidente lang tatakbuhan niya. Kung ikakat niya yun, no? So, ako ang sense ko, yung declaration na yun, at yung nangyari kahapon, di ba yung launching ng Basic Education Report, very telling eh. Alam mo, ang nakakalungkot, lahat tayo nag-i-interpret ng optics. Tama. Kaya kung ng interpretation sa pag-aaral, nagkakamali, no? Pero, nung sinabi niyang, hindi naman ako magre-resign.
So okay. So I sense na hindi siya magre-resign kasi mas mababa yung posisyon dahil wala namang eleksyon sa presidente sa 2025. Pero the fact that she announced it, sa akin yun ang telling eh. Sa akin yun ang pagiging strategic niya. Kasi parang sinabi mo, ganon? Ginaganito ninyo ako? O sige, tatakbo ako sa 2025. In-announce niya sa Davao, very strategic. At nakita naman ng buong bayan ang reaksyon ng mga Davaoenyo. Okay? Tapos nagkumulo na yon kasi sinabi niya, hindi na rin yata interesado si Congressman Pulong, si Mayor Baste. Clear na yon yung dalawang posisyon. Yung Senado, critical yon kasi kung manalo siya ng 2025 at dumakbo siyang presidente ng 2028 at hindi lumabas, pwede siyang bumalik sa Senado. So ako ang sense ko, all these positions are live options for her. Pero yung announcement niya, yun ang dapat pag-aralan nitong administrasyon na ito. Kasi kung wala sa inyo ang isang Sara Duterte from 2025 to 2028, may tulog kayo. Correct. Diba? May Agree. Exactly. Tama ka doon. Exactly. Mahirap mo yun tanggalin sa equation. Ang balita ko nung in-announce nung Monday ni Vice President, nagkakaguluhan ang political establishment. Lahat nag-meeting. Ano ba itong ibig sabihin? Bakit ganito? Yan ang sinasabi nila. Wala na ang Duterte. Spent force na yan. Alam mo, tumahimik nga lang si PRRD. Nagkakagulo sila. Lalo na pag nagsalita. Magsalita pa. Diba? Yung sinasabi ng mga ito spent force ay hindi ko alam kung anong ibig sabihin nila na spent force. Kasi ang alam ko si Speaker, 180,000 ang boto sa isang distrito sa Leyte. Claro. Ngayon, ang tanong ko, kung sabihin ni BP Duterte, sa Leyte ako tatakbo, hindi ba magkakagulo kayo? That doesn't stop her from doing that. She can, file residency and register as a voter there. So anything is possible. The point is, she made that announcement. Yeah. And that should be telling to all politicians who have been, abandoned the Dutertes. Correct. Ma'am, There will come a day. gusto naman namin, ma'am, na humaba pa ang ating talakayan. Very interesting. Maraming nanonood at nakikinig po sa talakayang ito. Pero we will give the final question to Ma'am Lorraine and then we will invite you in another schedule. We should have another round, Ma'am Maludo. Galing. Professor, what I know about the Vice President is that her passion is public service. No, I don't think anybody can question that. No, very, very clearly. And I think that what really moves her to stay on and to be tenacious is not personal ambition or anything like that. We've seen it. That's the Duterte brand. It's really public service, wag ka magnanakaw, etc. Diba? So I'm sad that that it has come to this, that puro politika ngayon, because we do know now that yung serbisyo ang nawawala sa taong bayan. Di po ba? So in the end, parang kasi I heard you say kanina na si President like this, like that, no? And is it Martin Romualdez? Is it Liza Araneta, etc. No? So in the end, parang for me, and I want you to comment on that, is that I will always the buck will stop with that president. Whatever happens, it will be that nobody stuck a gun to his head. He asked for our vote, and therefore siya yung sisigilin natin whatever happens, if it's Martin Romualdez or his wife or etc. Diba? In the end, for me, in my mind, because I was also trained in the Duterte School of Good Governance, it will be the president who is accountable to the Filipino people. And whatever happens here, whatever we're seeing, you can say, maybe it's Martin Romualdez, that's just moving. For me, what I see now is the president. Ma'am, Who wants the people's initiative, etc. Ma'am, dugtong doon sa final question namin, 30 seconds lang. Please give your opinion to this. Ang ganitong uri ng talakayan at yung last question ni Ma'am Lorraine, are we treading into the perspective of the administration na ang ganitong pagtatalakay ay destabilization?
And are we on that level na kapag tinalakay natin ang governance, fitness and capability and competence to govern, at sa sinasabi ni Ma'am Lorraine na nakikita ngayon ng taong bayan na tinatanong nila kung fit and competent to govern and go on ang presidenteng ito batay sa mandato, do you think are we trading doon sa sinasabi ni Ma'am Lorraine, veering away from the people's good citizens' duty to advocate good governance and become partner of the state and government? Or are we now towards destabilization? Ipaliwanag mo ito, ma'am, sapagkat yun ang pagtingin ng mga nasa kapangyarihan ngayon, ang lahat na nagtatanong at naghahanap ng good governance and accountability ay mga destabilizers ang kanilang kategorya. Ma'am. Okay, maraming salamat dyan. Number one, hindi ako destabilizer kasi ako'y tumulong sa kampanya noong 2022. Pangalawa, ayaw ko ng extra-constitutional. Dahil nasubukan natin yan at ang bayan ang naghihirap. Pangatlo, ang pagpitik ay ekspresyon sa demokrasya. Tama. Democracy depends the minority. No? Without the minority voice, there is no democracy. Absolutism. There is authoritarianism, Tama. there is dictatorship. Right now, what I know is we are under a democracy because we just had an election in 2022. Number 4, is it a national security threat? Talking about my country, about the government that rules my country, I don't think that is a national security threat. I didn't say down with whatever. No, we are talking. This is part and parcel of democracy, and I think they should be broad enough in terms of their thinking to determine whether one is destabilization or one is just love for country. Correct. Claro. Can Said. Can I ask just one last question? Because you presumed, what your presumptions don't hold water anymore. Because Malu, you said this is now a democracy, but what have we experienced? We've experienced the cold hand of authoritarianism, and for the first time in my whole life, I have felt the clamping of my freedom of expression that I have never in my entire life felt, not even during the first Marcos times. And as you know, no, SMNI is facing all these charges, arbitrary, illegal, and it's really just to clamp down. And so I take that view. No, that's the sad part about what is going on right now, and that is the truth. No? Mamalo, your final reaction. Yes. To that. Yeah. Well, you know, until we are all jailed and we are all stopped from saying what we are saying today, we should remain saying and keeping our voice. Yes. Because at the end, bayan nito, leader lang sila na nahalan. Yes. Tama. At sa nangyari kay Presidente, si Vice Presidente showed that she can turn her back from it. Yeah. Thank you. In a land that is dark, there is that shining spot where our Vice President said, I had enough, I can turn away from this position. Yeah. So okay, napaka-telling yon. Kasi walang gusto magsalita eh. Yeah. Yung Senado, okay, si SMNI, the fact that you are still hearing in whatever format, Yeah. tells me, kahit sinusuntok-suntok ang demokrasya, nandito pa tayo. The fact that we can exchange our thoughts and say our piece. Hindi ko alam kung pagbaba nito, may tatawag na naman sa akin. Most likely. Pero, ang sinasabi ko parate, bring it on. Dahil nanggaling ako sa martial law. I was a martial law baby. Yeah. Hindi ako natatakot sa kung anong gusto niyang gawin. Yeah.